on November 10, 2 cargo vessels and 3 Coast Guard ships of the Philippines intruded into waters of China's Renai Jiao, o yung Ayungin Shoal, mga utol, tawag nila Renai Jiao o Renai Reef. So intruded, tayo daw nag-intrude, okay? This gravely violated China's sovereignty. The China Coast Guard took necessary enforcement to enforcement measures against the Philippine ship in accordance with law. 中国外交部已向菲律宾驻华使馆提出严正交涉。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲方派军舰在仁爱礁非法坐滩，还企图对其维修加固，妄图对仁爱礁永久侵占。Mga utol, ayos sa sinasabi nitong Tolonges na to. Eto si Buang Winbin to, hindi daw nagkakamali. Ayos sa sinasabi niya, may 2 vessel at 3 Coast Guard ship ang Pilipinas na pumasok sa kanilang teritoryo, which is yung Renai Jiao. Okay? Na nag-a-attempt daw na i-repair at i-reinforce yung naka-station doon na barko natin na illegal na nandun sa Renai Jiao. Kasi nga raw, yung Renai Jiao, according sa kanila, ay kanilang mga pag-aari, hindi daw sa Pilipinas. So tayo yung nagba-violate ng international law. Okay, yun yung sinasabi nitong Tolonges na to, ha? Mga utol, malinaw na malinaw yan. Kahit babasahin natin. So, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto lang masasabi ko sa inyo, mga utol. Matindi itong nilalaman ng ating featured video ngayon dahil bukod dyan, no, subukan nyo pigilan China. Pilipinas gagamit na ng eroplano sa Ayungin mission. Okay, dahil nga laging hinaharang ng China Coast Guard yung mga Philippine Coast Guard natin na magre-resupply sa Ayungin Shoal o doon sa BRP Sierra Madre na nakastation sa Ayungin Shoal dahil pinipilit inaagaw ng China, at bukod doon ay naglabas na ng statement itong China. So yan ang mapapanood natin mula to kay Ariel TV. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na. Kaya nagpa-practice na no? Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Eroplano gagamitin ng Pilipinas para sa airdrop mission sa Ayungin. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Dapat na ikonsidera ng mga autoridad ang pagdadala ng mga supply sa tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa pamamagitan ng airdrop. Ito ang inihayag ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, sa layuning mapigilan malagay sa panganib ang mga sibilyang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa kasagsagan ng resupply mission. Ayon pa sa mambabatas, dapat nang tapusin ang nakagawiang ito at inihayag na hindi nito nakikita ang rasyonal o makatwirang paliwanag para sa paggamit ng civilian boats at mga crew sa pagdadala ng mga supply sa mga kasundaluhang Pilipino na nagbabantay sa naturang warship na nagsisilbing outpost ng bansa sa West Philippine Sea at simbolo ng ating soberanya at territorial integrity. Sa halip, maaari aniyang gamitin sa resupply mission ang air assets ng Air Force at Philippine Navy. Subalit, ipinunto din ng mambabatas na ang panganib na maaring kaharapin ng mga Air Force at Navy personnel sa naturang mission ay pareho lamang din sa kinakaharap ng mga crew ng civilian boat. Totoo yan. Gayunpaman, hindi tulad aniya ng mga sibilyan na ginagawa lamang ang kanilang civic duty, ang militar aniya ang may responsibilidad para mag-supply sa mga kasundaluhan ng bansa sa ayungin at protektahan ang soberanya at teritoryo ng ating bansa. Maaari din aniyang hingin ang tulong ng kaalyadong mga bansa para makibahagi sa airdrops, gayon din ang mga videographer at photographer na magdodokumento sa resupply mission. Kapag sinubukan pigilan ng China ang ating eroplano at nalagay ito sa alanganin, mai-invoke nito ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika at maghuhudyat ng mas malalang tapatan ng militar. Ang pahayag na ito ng mambabatas ay kasunod ng muling pambobomba ng China Coast Guard ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa tangkang mapigilan ito. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin. Okay, bago tayo dumako dyan, mga utol, totoo yun ha.
yung BRP Sierra Madre na nakastation doon sa Ayungin Shoal ay sumisimbolo ng ating soberanya, na sumisimbolo na pag-aari natin yung lugar na iyon na siyang tinututulan ng China. Dahil nga ayon sa kanila ay kanila daw yon. So muli nating maririnig ang pahayag ng China tungkol sa mga bagay na yan. Okay, kung paano nila inaangkin yung mga teritoryo na yun at kung paano nila gina-justify yung kanilang mga ginagawa. Okay mga utol, so simbolo po yung BRP Sierra Madre, barko ng Republika ng Pilipinas, Sierra Madre na nakastation sa Ayungin Shoal ay simbolo ng soberanya ng Pilipinas na pag-aari natin yung Ayungin Shoal. Ganun kasimple yun. Okay? Kaya hindi tayo papayag na basta na lang alisin yun ng kung sino man. Okay? Sa plagay na to, itong China. Eto na yung salita ni Wang Wenbin. Na ang Coast Guard ng China ay gumawa ng mga kinakailangang hakbang laban sa mga barko ng Pilipinas sa isang pinagtatalunang outpost ng West Philippine Sea. Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard noong Biyernes ng mapanganib na maniobra sa mga bangkang Pilipino sa pinagtatalunang West Philippine Sea, kabilang ang pagpapaputok ng water cannon at pagharang sa mga barko sa isang resupply mission. Nangyari ang insidente sa panahon ng misyon ng Pilipinas na maghatid ng mga probisyon sa isang maliit na garrison sa 2nd Thomas Shoal, na bahagi ng Spratly Islands at isang matagal ng flashpoint sa pagitan ng mga bansa. 菲律宾2艘运补船和3艘海警船擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。 Babasahin ko muna mga utol para hindi naman natin naiintindihan sinasabi nito. On November 10, 2 cargo vessels and 3 Coast Guard ships of the Philippines intruded into waters of China's Renai Jiao, yung Ayungin Shoal, mga utol, tawag nila Renai Jiao o Renai Reef. So intruded, tayo daw nag-intrude, okay? 仁爱礁邻近海域，严重侵犯 This 了中国 gravely violated China's 中国海 sovereignty. 警依法对非方船 The 只 China Coast 采 Guard 取 took 必要执法 necessary 措施， enforcement measures against 中国海警依法对非方船只采取必要执法措施 the。Philippine ship in accordance 中国 with 外 law. 交部已向菲律宾驻华使馆提出严正交涉。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲方派军舰在仁爱礁非法坐滩，还企图对其维修加固，妄图对仁爱礁永久侵占。 Ayan, mga utol, ayon sa sinasabi nitong Tolonges na to, eto si Buang Winbin to, hindi daw nagkakamali. Ayon sa sinasabi niya, may 2 vessel at 3 Coast Guard ship ang Pilipinas na pumasok sa kanilang teritoryo, which is yung Renai Jiao. Okay? Na nag-a-attempt daw na i-repair at i-reinforce yung naka-station doon na barko natin na illegal na nandun sa Renai Jiao. Kasi nga raw, yung Renai Jiao, according sa kanila, ay kanilang mga pag-aari, hindi daw sa Pilipinas. So tayo yung nagba-violate ng international law. Okay, yun yung sinasabi nitong Tolonges na to, ha? Mga utol, malinaw na malinaw yan. Kahit babasahin natin. So, attempted to repair and reinforce it in an attempt to permanently occupy Renai Jiao. Parang inaangkin na natin para permanente daw nating maangkin. Tuloy na natin. 对其维修加固，妄图对仁爱礁永久侵占。 Grabe, 菲方 no? 行径严重违反国际法和中国与东盟国家签署的南海各方行为 Such move violated international law. Yung ginawa daw ng Pilipinas, no? Kaurat no? O ano masasabi nyo? Buwisit talagang kanila, no? Yung feeling nila, kanila yon. Yung Ayungin Shoal, amin yan. Renai Jiao, amin yan. Dapat wala kayo dyan, umalis kayo dyan. Kaya namin binomba ng tubig yan. So, gina-justify nila. Yung justification kasi nila, mga utol, doon sa mga pinaggagawa nila, kasi parang ang dating, pinagtatanggol namin ang aming teritoryo laban sa mga illegal na occupants nito. Yung sa dating nito, yung Pilipinas, parang tayo ang nangaagaw ng teritoryo sa kanila. Ganon yung mga pag-uutak nitong mga lintik na ito. Anong masasabi nyo? Diba? China firmly rejects those moves. 宣言，中方对此坚决反对。 中方敦促菲方 balikan natin ang buo mga utol. Balikan natin ang buo para
运补船和3艘海警船 Basa natin. 擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域，严重侵犯了中国主权。 China's sovereignty. The China 中国 Coast 海 Guard 警 took 依法 necessary 对非方 enforcement 船 measure 只 against 采取必要执法措 the 施。 Philippine ship in accordance with 中国外 law. 交部已向菲律 The 宾驻 China 华使 Foreign 馆提出 Ministry 严 has 正交 lodged 涉。 serious demarche to 仁爱礁 仁爱礁 是 is 中国 part 南沙 of 群岛的一 China's 部， Nansha Guandao. 非方派军舰在仁爱礁非法坐滩，还企图对其维修加固，妄图对仁爱礁永久侵占。非方行径 Such 严重 move 违反国 seriously 际法 violates 和中国与 international 东盟 law. 国家签署的 In the 南海 declaration 各 of 方行为 counterpart 宣言， signed between 中方对 China 此 and 坚决 Asian 反对。 country, China firmly rejects those 中方 views. 敦促菲方立即停止在海上滋事挑衅， Ayan. 尽快 Ayan mga utol, no? Ito yung isa pa sa mga napakakapiko nila palagi statement. China urges the Philippines to immediately stop making maritime provocations and tow away the grounded warship. Okay, pinaalis nila sa atin at tayo pa daw ang gumagawa ng mga provokasyon sa kanila. Yung mga resupply natin na yun, provokasyon daw yun sa kanila dahil nga according sa kanila sa mga Tolonges na to, tayo yung nangaagaw ng teritoryo. Pero, di ba, sa mata ng nakararami at sa mata ng halos lagpas kalahati ng mundo, tayo po yung nasa tama. Etong mga to ang magnanakaw o mangaagaw ng teritoryo. Na feeling nila kanila, tayo pa yung nangaagaw, yun yung pinalalabas ng mga... Ay, Diyos ko. Anong masasabi nyo mga utol? Hindi ba kayo na nanggagalaiti sa galit? Ako yung nanggagalaiti sa mga pinagsasabi nito. Eto, lalo na to. Well, anyway, mga utol, anong masasabi nyo dyan? Harap-harapan na. 拖走非法坐滩军舰，中方将继续依法采取必要措施，坚定维护中国领土主权和海洋权益。 Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, Talagang mga utol, no? Talagang hindi nila titigilan. Yun yung pinakamalinaw nila sinasabi. Handa kaming gumawa ng necessary measures, gumalaw ng ganito, may pagtanggol lang namin ang aming soberanya. Yung soberanya nila doon sa lugar na kanilang pilit inaangkin at tinaagaw na pag-aari o kasama sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So, ano masasabi niyo mga utol? Di ba nakakabwisit? Tuloy na natin. na ito ay tila insulto at sinisisi pa ang Pilipinas sa Totoo. pagpasok sa Ayungin Shoal. Nasakop naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang China ay pilit tinatanggi at hindi makaintindi sa international law, kung saan ang lahat ng bansa ay may karapatan sa mga exclusive economic zone nito, pilit ding ginigiit ng China ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea ng walang basehan, at tanging gawa-gawa na mapa lamang ang kanilang pinaglalaban. Tama. So gano'n na nga mga utol, no? Gano'n na yung siste ng utak nila, no? Na kanila yan, kinukuha lang namin yung amin. Pinaglalaban lang namin yung amin. Kaya kami gumagawa ng mga ganyang hakbang, binubomba namin, binubuli namin, tinataboy namin, kasi nga amin yan. Ganon yung nasa isip nila. Hindi nila naiisip, tapos nilalaban nila in accordance with international law. Sila yung unang-unang lumalabag doon sa international law kasi hindi nila ginagalang yung exclusive economic zone na itinakda ng international law. So palagay nyo ba tama pa yung mga ungas na yan? O ano, palagay nyo, pa-comment na lang. Mga walang iya, diba? Abuisit na lang. Okay, tuloy na muna natin. Kailangan ko lang ng inyong komento at pakilike na video. Tuloy na natin ito. Huli. Huli. Grabe, no? Pero maganda yung panukala na gano'n, no? Na yung resupply natin, ano. Kaya lang, via airplane Nagsagawa naman ng field training exercise ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine Coast Guard, para paunlarin ang kanilang maritime cooperation at preparedness bilang bahagi ng isinasagawang AFP Joint Exercise Ajax Dagat pa, ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Ramon Alcaraz PS-16 at BRP Nestor Reynoso PC-380 ay naglayag kasama ng PCG vessel na BRP Malapascua MRRV 4403 sa labas ng Ilocos Norte noong Sabado, November 11,
habang ang Philippine Navy aircraft na NV-320 Islander ay pinalipad din para subaybayan ang kanilang mga galaw sa panahon ng pagsasanay. Ang mga asset ng AFP at PCG ay nagsagawa ng board, joint high-risk visit, search and seizure operations, habang ang iba pang simulated scenario na idinisenyo upang suriin ang koordinasyon ng mga kalahok na unit ay isinama din. Itinampok din dito ang aktibong partisipasyon ng Special Operations Group mula sa Philippine Navy at PCG Command sa Northern Luzon Command Area of Responsibility. Ang aktibidad ay nagpakita ng tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa pagitan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard habang ipinapakita ang mga kakayahan ng militar at Coast Guard assets. Sabi ni Colonel Xerxes Trinidad, Chief of AFP Public Affairs Office, ang mga pagsasanay sa paghahanda sa seguridad sa dagat ay magtatapos sa ika-16 ng Nobyembre sa Northern Luzon Command. Kita mo tuloy-tuloy o panay-panay yung mga exercises, yung mga ganyan natin, kasama yung mga bilateral, multilateral, mga utol na kasama natin yung mga kalyado natin. Anyway, ang tanong dito no? Ito bang ginagawa ng China, mga utol, hanggang saan matatapos? Hanggang saan yung sukdulan? Okay, yun yung tanong ko . Hanggang saan? Hindi nila titigilan, hindi sila titigil hanggang hindi nila naangkin ng tuluyan. Hindi rin naman tayo papayag at iba pang bansa. So anong mangyayari? Ano kaya ang mangyayari? Anong kalalabasan ng katigasan o yung iginigiit na yan ng China? Anong kalalabasan? Gera na lamang ba ang gusto nilang mangyari? Gera na lamang bang magpapatigil sa kanila? Palagay ko naman, mga utol, hindi aalis yung mga yan sa pakiusap lamang, diba? Napakarami ng pakiusap. Ngayon nga, kakaalam ko lang, no? More or less 58 ng diplomatic protest ang ipinasa ng Pilipinas to China. Ano nangyari? May umalis ba kahit isa dyan sa mga teritoryong inaangkin nila? Wala. Diba? May mga artificial islands na sila sa mga teritoryo natin. Inaangkin nila Scarborough Shoal, inaangkin nila yung Ayungin Shoal. Diyos ko, lahat inaangkin nila, mga utol. 90% ng South China Sea, kasama yung mga teritoryo ng Pilipinas sa mga inaangkin nila na according sa pag-uutak ng mga lintik na ito ay kanila. Tayo ang mali na nandun. Tayo yung mga squatter, tayo yung nang-aagaw. Ganon yung feeling ng mga walang yang to. Ano masasabi nyo dyan? Mga utol, hanggat saan yan? Ipaglalaban natin. Ipaglalaban din nila. Ano sa palagay nyo? Anong kalalabasan? So, pa-comment na lang. Maraming salamat, Aerial TV. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Huwag nyo kakalimutang iwan yung opinion nyo. Pakilike na rin yung video. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Laban lang, Pilipinas, no?